Sa wakas, ang isa sa mga kinatatakutan ng team ng undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue, binigyan na ng aksyon. At heto na, nangyari na ang plano ng Team Inoue sa challenger na si Luis Nery. Nery, walang nagawa kundi sumunod na lang. Ang legendary Muay Thai fighter na si Buakaw Banchamek pumalag at ayaw na ayaw talaga sa kagustuhan ng kalaban na siya ay dapat sumailalim muna ng doping test bago ang laban para malaman kung gumagamit ba ng pinagbabawal na gamot sa palakasan itong si Buakaw. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Ayun na nakakwento, ang former 2 Division World Champion na si Nery ay biglang sinurpresa ng voluntary anti-doping test noong March 5 sa taong kasalukuyan. Ito yung isa sa mga kasunduan na gusto ng Team Inoue na si Nery ay sumunod at mapasa ilalim para mamonitor itong si Nery palagi dahil baka gagamit na naman ito ng ipinagbabawal na droga sa boxing na kung saan pwede pang magbigay ito ng problema sa pambato ng Japan na si Inoue. Ganito na lang kasi ang ginagawa ng Japan para lang ang malinis sa kartada ni Inoue ay mapapangalagaan ito. Isang kayamanan ng isang bayani kasi na maituturing nila itong si Inoue sa kanilang bansa dahil sa naiambag nito sa larangan ng boxing na naging dahilan na numamayagpag ang bansang Japan sa larangan ng boxing na naging inspirasyon sa lahat ng mga boksingerong mga Hapon at nagsusulputan na rin ang kanilang mga boxing world champions. Balik tayo kakwento kay Nery. Itong si Brendan Gibbons, ang head ng Viva Promotions, ay nagbahagi ito ng VADA certificate ng resulta na nangyaring unang surprise VADA testing kay Nery. Isa na dito, ang isa o mahigit pang mga sample sa kinuha nila kay Nery ay kanila nang na-analyze kung gumagamit ba ng performance enhancement drugs itong si Nery. Nakalagay dito kakwento ang athlete name, Luis Nery, collection date, March 5, 2024, results, negative. Yung magandang balita ang resulta ito para sa Team Nery at lalong-lalo na sa Team Inoue. May nakasal dito kakwento na under pa rin itong si Nery sa pagpapatuloy pa na testing ng VADA sa kanya. At ito naman talaga ang gusto ng Team Inoue na balik-balikan ng VADA itong si Nery. At pati na rin ang World Boxing Council ay naliktahan din ng Team Inoue na dapat palagi i-monitor ng timbang ni Nery dahil baka maging overweight na naman ito dahil one false move lang ni Nery ay aba, agad hindi matutuloy ang laban at wala pang kahit 5 duling ay bibigay na bayad kay Nery. Kaya dapat talagang sumunod itong si Nery sa mga mahigpit na mga patakaran ng Team Inoue. Sa mga nagtatanong naman na itong si Inoue ba ay isa sa ilalim din ba ng VADA? Well, tulad sa laban nila ng ating kababayan noon na si Marlon Tapales ay sumailalim din itong si Inoue. Pero ayun na nga, marami ang nagduda dahil bakit itong si Inoue ay walang ipinapakitang larawan na talagang kinukunan nito ng VADA. Pero actually mga kwento kung ating iisipin, kahit na may ipapakitang mga pictures ang Team Inoue na kinukunan ng samples ng VADA itong si Inoue ay mananatili pa rin ang duda ng lahat dahil sa Japan ang laban. Sa Japan din kinunan si Inoue kaya nasa isip nila ay aba, baka binayaran lang ang VADA. Pero hindi natin masisisi rin ang mga nag-iisip nito dahil syempre palaging nasa Japan kaya sa pagdating sa VADA ay iniisip ng iba na baka may mekos-mekos yan. Kaya nga ang gusto ng boxing legend na si Floyd Mayweather Jr. nasa sa ilalim itong si Inoue ng VADA pero ang testing ay gaganapin sa Amerika. Sa kampo naman ni Nery, may isang hakbang na napagtagumpayan nila para mas mapapalapit pa sa paparating na laban. Samantala, kung si Nery kakwento ay pumayag na bago ang laban ay isa sa ilalim siya ng anti-doping test. Pero ibahin niyo mga kwento ang Muay Thai legend na si Buakaw kaya hindi siya papayag na kukunan siya ng testing bago ang laban. Pero payag si Buakaw na kunan siya ng testing pagkatapos na ng laban. Nagkatagda na kasi ngayon kakwento itong si Buakaw. Ang kanyang susunod na kalaban ay isang Brazilian heavy hitter na si Minoru Kimura at ang gusto ni Kimura na magpa-doping test bago ang laban itong si Buakaw. Pero hindi papayag dito si Buakaw na kunan siya ng test bago pa ang laban kaya magkasundo pa muna ang dalawang maglalaban. At tungkol dito, ang dalawa kakwento ay nakatagda na magharap ngayong March 24 sa Japan. Mga kakwento, si Buakaw kasi kakwento ay nakaschedule na sana para magharap sila ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Pero ang laban ngayong April 20 na sana ay bigla na postpone na ito at tila ba nalusaw. Pero nangako naman ng event organizers na matutuloy pa rin ngayong taon ang bakbakan ng dalawang mga legendary fighters.
At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayong tatapos mga kwento ay syempre, shoutout mo muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Julie Ann Pedrosa, kay kakwentong Proximo, kay kakwentong Lolita Nalasa, kay kakwentong Abner Magbanwa, kay kakwentong Michael, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout to you dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.